sa radiation portal ang mga kargamentong pumapasok sa pier sa Maynila. Nakatutok si Maki Pulido. Ilang eksperto ng US Department of Energy ang nasa bansa para sanayin ang mga taga-Bureau of Customs sa paggamit ng radiation portal. Bigay ng Amerika ang 8 radiation portal, bahagi ng programa nila kontra terorismo. Pero dahil nasasagap ng portal kung may kargang radioactive material ang container van, malaking bagay daw sa pagtunton ng mga kontaminadong pagkain. Tiyempo raw ang operasyon ng portal sa panahong may pangambang makaangkat ang Pilipinas mula Japan ng pagkaing may trace ng radioactivity dahil nagkaaberya ang nuclear plant sa Fukushima Prefecture. Ang sensor, dalawa sa itaas, dalawa sa ibaba, dalawa sa itaas. Yung gamma and electron sensors. Noong 2007 pa dumating ang 8 radiation portal sa bansa. Pero dahil nagkaaberya ang computer software, noong nakaraang buwan lang naging fully operational ang mga ito. Pagka nagdumaan dito, mataas ang radiation, mag-a-alarm doon sa ating monitor doon. 2 hanggang 5,000 cargo container ang dumadaan sa mga radiation portal kada araw. Namomonitor daw nito ang lahat ng mga cargo container papasok at palabas ng Pilipinas. Minsan pa lang daw sa taong ito sila nakahuli ng cargo container na nagpositibo sa radiation. Sa MICP, meron po kaming nahuli na isang shipment ng scrap metals with mixed with cesium-137 for export po. Sa mga ganitong sitwasyon daw, agad kukumpiskahin ang kargamento. Mga taga-Philippine Nuclear Research Institute na raw ang kukuha at magtatabi ng produktong may radioactive material. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Sa gitna naman ng banta ng radiation sa bansang Japan, inirekomenda na rin ang tinatawag na radiation screening pati sa mga pasahero nagmumula sa Japan. Pero ayon sa Bureau of Quarantine, hindi pa yan kailangan sa ngayon. Mula sa Ninoy Aquino International Airport, nakatutukway si Lay Alvis. Lay. Mike, paliwanag ng pamunuan ng NAIA at ng Bureau of Quarantine sa ngayon ay hindi pa naman kailangang magsagawa ng radiation screening sa mga pasaherong galing Japan. Pero sa tingin ng isang eksperto, kailangan na itong simulan. Mungkahin ni Philippine Nuclear Research Institute consultant Yulinia Valdesco, magsagawa na rin ng radiation screening sa mga airports sa mga pasaherong galing sa Japan. I suggest we start doing that. Kasi hindi lahat na nanggagaling sa Tokyo, sa Tokyo lang. Hindi rin lahat ng dumadating sa, baka mamaya nag-transit sa Hong Kong. Pagdating ng Manila, ang point of departure nila Hong Kong, pero nanggaling din sila sa Japan. Makatutulong daw ang mga questionnaire kung saan isusulat ng mga pasahero kung saang bahagi sila ng Japan ang galing. And then kapag na-establish po na ang kanilang talaga pinanggalingan, Fukushima. Yung within 10 to 20 kilometer radius, 10 to 20. ako, suspect na yan sa akin. Ang mga magpopositibo sa radioactive contaminant, dadalhin sa isang decontamination area kung saan sila maaaring maligo at magpalit ng damit saka sila muling susuriin. Kung makailang ulit ay positibo pa rin at nagpapakita ng sintomas gaya ng pagkahilo at pagsusuka, dadalhin na ang pasahero sa ospital. Nilinaw ng PNRI na hindi nakakahawa o contagious ang mga radioactive contaminant. Pagka kasi surface contamination, anything na madikit, lilipat yung contamination. Lilipat. Yun yung mga tinatawag na removable contamination. Pinakasimpleng decontamination nga, soap and water. Kung mababa lang naman ang dose na contamination, wala naman daw dapat ipag-alala. Sa ngayon, ang Ports and Airports Health Services Division ng Bureau of Quarantine sinabing hindi pa kailangan ang radiation screening sa mga pasahero. Nakatutok daw sila sa sitwasyon sa Japan at di pa naman daw umaabot sa nakababahalang antas ang radiation level doon. Ang level of contamination dun sa area as far as yung mga pinanggagalingan ng pasahero na nagpupunta rito sa Pilipinas ay nandun pa sa safe level. Pero handa ba ang Bureau of Quarantine at ang mga airport sakaling lumala ang sitwasyon? What I am assuring is that within the area kung saan nandun ang problem or within the source, within Fukushima is still within the safe level as to level of contamination as far as yung mga 200 kilometer radius zone.
Sa ngayon, di lahat ng mga pangunahing airport sa bansa ay may survey meters para sa radiation. Kakailanganin daw ng 7 makabagong radiation portal na siyang magdidetect ng radiation sa mga pasahero. Ilalagay ito sa mga airport sa Metro Manila at Cebu kung saan may mga incoming flights galing Japan. Tinatayang 50 million pesos ang kakailanganin para rito. Mike, patuloy ang regular inbound at outbound flights sa pagitan ng Pilipinas at Japan. 3 flights galing Japan ang nakatakdang lumapag ngayong gabi dito sa NAIA. Mike? Maraming salamat, Lea Alvis. Kabilang sa mga namimighati ngayon sa pagkamatay ng aktor na si John Apacible ay ang kanyang kasintahan. Ang report mula kay Nelson Canlas. Bakit? You were questioning bakit? Kasi ang sakit-sakit, sobra. Halos gumuho ang mundo ni Ana Lea Javier sa biglaang pagkamatay ng kanyang boyfriend na si John Apacible. Ikinuwento niya sa GMA News, 8 taon din ang itinagal ng kanilang relasyon at plano na raw nilang magpakasal ngayong taon. For how many years he's been my world. Your friend? My best friend. Hindi pa kami kasal pero he's been like my husband. Ikinuwento ng panganay ni John na ilang oras bago ang malagim na pangyayari, nagkita pa sila ng ama. Hindi raw sila madalas makita pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla niyang pinuntahan ang kinaroroonan ni John. Nagduet pa nga raw sila sa videoke at tila nagkaroon siya ng premonition sa isang masamang mangyayari. After namin kumanta, parang biglang may na-feel ako na iba. Sabi ko parang, ano yun? Parang, iba talaga yung naramdaman ko. Sobrang sandali lang yung naramdaman. Pero, sabi ko parang iba yung feeling bigla. Pero hindi ko lang po pinansin. Then sabi ko parang, wala yun. Sa pagkawala ni John, may ilang buhay ang gumuho. Hindi raw nila alam kung paano at kailan sila makaka-recover, lalo na't walang kabuluhan ang pagkamatay ng aktor. Could have done a lot more. And pwede pa siyang maraming gawin. Tapos, syempre, we're both dreaming of having a good family. Nelson Canlas, nakatutok, 24 oras. May bagong aabangang beauty pageant sa Kapuso Network, ang Miss World Philippines. Kanina umaga pumirma na ng kontrata sa GMA ang franchise holder sa Pilipinas ng Miss World na si Miss Cory Quirino. Sa panig naman ng GMA, pumirma si GMA President and COO Gilberto R. Duavit Jr. at si Senior Vice President for Entertainment TV, Wilma Galvante. Ayon sa organizers, hindi lang sa Pilipinas gagawin ang search, kundi pati sa iba't ibang bansa kung saan may mga Pinay na interesadong sumali. Bukas na gagawin ang big launch para sa Miss World Philippines. Mapapanood ang pageant sa Hulyo. Masayang-masaya po ako dahil we have a home network already, GMA 7, mga kapuso. Search will be worldwide. We will announce through GMA Pinoy Television na there is a search for Filipinas to represent the country in the Miss World. We're going to give our best. We're going to produce very magnificent pageant. Up next, ano kaya ang dahilan ng paghihiwalay ng survivor castaways na sina Michelle Madrigal at John Hall? Malalaman natin mamaya. Mike? Salamat, Pia. Hindi po naiwasan ng ilang kliyente ng ipinasarang Bangko Pilipino na magalit. Masyado daw kasing mahaba ang proseso para makuha nila yung nakadeposito nilang pera. Nakatutok si Julius Segovia. Sa 6,000 lang, di mo ba, wala mo ba karapatan yung kagaya naming depositos? Lampas daw ng 5,000 pesos ang deposito ni Roger Respeto sa ipinasarang Bangko Filipino. Kaya nang gagalaiti siya dahil matatagalan pa raw bago masimula ng pagbabalik ng pera sa mga kliyenteng gaya niya. Kailangan pa kasing iproseso ng PDIC ang kanilang claim. Yung 5,000 pwede makuha sa loob na isang buwan eh. Pero yung 6,000 lang, maghihintay pa rin ba kami kagaya na naghihintay ng 500,000? Ganun ho ba yan? Parating po namin sa mga boss namin po yung inyong suggestion. Pero dapat po lamang malaman ninyo na ang pagbabayad po nakadepende rin po sa state ng mga record sa bangko. Paglilinaw ng PDIC, sisilipin pa ang assets ng Bangko Filipino bago masimula ng target na pagbabalik ng pera sa susunod na 4 na buwan.
Sa claiming procedure, kailangan mag-fill out ng deposit claim form, magpresenta ng 2 valid ID, at magpakita ng proof of deposit gaya ng passbook, checkbook at ATM card. Hanggang 500,000 pesos lang ang halagang insured ng PDIC. Kaya problemado ang 61 anyos na si Imelda Santos. 16 years old pa lang ako, nagtatrabaho na ako for that. Tapos ganito lang. Siyempre, ang kuha natin yan para sa future ko eh. Diba? Hindi na ako pwede magtrabaho. Pero sa mga 5,000 piso pababa lang ang deposito, otomatiko nang makukuha ang pera sa pamamagitan ng postal money order na sisimulan ng PDIC sa Biyernes. Gayunman, emotional pa rin ang ilang depositor gaya ng 80 anyos sa si Lola Enriqueta. Nakaipon daw siya ng pera sa paglalabada niya noon pang dekada 60 bago siya maparalisa dahil sa meningitis. Araw-araw wala akong hindi na ako nakainom ng gamot. Ay wala man namang ibili. Batik up ko ng doktor, wala man akong halos nga pamasahe. Kaya, sos, tulungan mo sana. Kaya naman, sana kikilos yung, presidente, tulungan naman lang sana yung mga depositor. Talaga dong. Hirap talaga ako. Nakikiusap ang PDIC sa mga kliyente ng Bangko Filipino na huwag init ng ulo ang pairalin sa gitna ng problemang kinakaharap ng bangko. Ginagawa naman daw nila ang lahat para maibalik ang naipong pera ng mga depositor. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Abangan, ilang aplikante sa pagiging sundalo. Ano kaya ang reaksyon sa video ng pagpapahirap sa mga gustong maging kasapi ng Army? Tungayan ang pagsagip sa asong nawala ng malay sa Amerika. At isang aso naman sa China, tila inampuna ang isang bagong silang na wolf at panther. Walang pati na pagtutok dito lang sa 24 Oras.